Detalye sa paninira kay Mon Confiado na humantong sa kaso at pagpapakulong sa isang vlogger. Hustisya ang sigaw ngayon ng award-winning at character actor na si Mon Confiado sa pagpapakalat ng fake news gamit ang kanyang pangalan. Tama pa ba ang ginagawa ng mga content creator na ito? Joke pero nakakasira ng tao. Iyan ang naging katanungan at reaksyon ng aktor sa paninira sa kanya ng isang vlogger para lamang magkaroon ng maraming views o likes sa social media. Ang nasabing post ay hindi na makikita sa page ng vlogger dahil deactivated na mismo ang social media nito. Ngunit marami na ang nakapag-save ng post na ito at kalat na rin ito sa iba't ibang mga platforms. Hindi na nga pinatagal pa ni Mon Confiado ang pagrereklamo sa isang vlogger na gumamit sa kanya para sa content ngunit lumalabas na siya ay sinisiraan lamang nito. Ang vlogger na si Jeff Leonroy Bonilla Jacinto o mas kilala sa tawag na Iliad ay nahaharap ngayon sa cybercrime complaint mula sa aktor. Nagtungo si Mon sa National Bureau of Investigation NBI Cybercrime Division para ihain ang reklamong ito laban sa vlogger para na rin maturuan ng leksyon na hindi lahat ng bagay ay nagagawang katatawanan at maaaring makapagbigay saya sa tao. Ang iba rito ay maaaring makapanakit, hindi man sa pisikal kundi sa mental health ng isang individual. Habang nasa NBI ang aktor, ibinahagi niya ang litrato ng vlogger at ipinakita sa publiko kung sino ang taong gustong sumira sa kanyang pangalan at karera. Nagbigay din siya ng mensahe para rito. Animon, gusto kong ipaalam sa iyo na ang inihain kong kaso sa NBI ay hindi joke. Ito ay totoo. Seseryosohin natin ito para maging aral sa ating lahat. I'm looking forward to personally meet you in court, Mr. Jeff Jacinto. Godspeed. Sa paglalahad ng aktor, gumawa ng istorya si Iliad gamit ang kanyang pangalan at litrato. Sinabi raw nito na na-meet daw niya ang aktor sa isang grocery at nag-request na magpa-picture. Subalit ang hiling na pagpapapicture kasama siya ay nauwi sa hindi magandang engkwentro. Dagdag ni Mon ayon daw sa vlogger, dinuro-duro daw niya ito sa muka at nakita rin na hindi niya binayaran ang mga chocolate bars na kanyang kinuha. Sinigawan din daw niya ang cashier sa grocery. Doon din niya sinabi na pinapalabas ng vlogger na magnanakaw siya dahil sa hindi pagbabayad ng mga binili. Nang makita ni Mon ang nasabing post na kumalat sa internet, nagalit siya sa vlogger at kinumpronta na ito. Nag-comment siya sa nasabing copy-pasta post at doon ay kinall-out niya ang atensyon ng vlogger. Dahil din sa pangyayari, maraming nakuhang messages ang aktor at nagtatanong kung totoo nga daw ba na nangyari ito sa isang grocery store. Ang daming nag-message sa akin at tinatanong kung totoo ba ito. Of course, sabi ko hindi yan totoo. Never happened at hindi ako ganung tao. Dagdag pa niya, joke pero nakakasira ng tao. Bakit ka magjo-joke sa akin? Close ba tayo? Parang sobra na itong mga taong ito ah. At para makakuha lang ng mga likes, kahit makasagasa sila ng tao, tapos sasabihin joke. Galit na galit nga ang aktor sa kinasangkutan nitong issue na naglagay sa pangalan niya at kredibilidad niya sa alanganin. Hindi nasiyahan si Mon sa paghingi ng tawad ng vlogger at itinuloy ang paghahain ng reklamo sa NBI. Sinabi niya na ang joke ay naglagay sa kanyang trabaho sa panganib, tulad ng mga pelikula, endorsements at mga brand ambassadorships. Dahil sa ginawa ng vlogger na dungisan ng kanyang pangalan na matagal niyang inalagaan sa industriya. Kaagad namang bumawi ang vlogger at nagpadala ito ng mensahe kay Mon. Aniya, it's not my intention to tarnish your image in any way, like what they said in the comments. It's a joke, although I do agree with you that not everyone will understand it. Naglabas din ito ng isang statement patungkol sa kanyang nagawang pagkakamali. Ayon sa kanyang post, my deepest and sincerest apologies to critically acclaimed actor Mon Confiado. As requested, I have taken down the vile and misleading post of the page, and I will only be making copy-pastas about myself from now on. And as penance, I will be eating only Filipino-branded corn balls for lunch
and perhaps even for dinner. Gayunpaman, hindi kumbinsado si Mon sa inilabas na public apology statement ng vlogger. Nahalata rin kasi ng aktor na hindi sincere ang paghingi niya ng tawad, na may halong pagiging sarcastic dahil sa pag-call out ng aktor sa kanyang pinost. Aniya, Mr. Jeff Jacinto, uulitin ko, ako ay nananahimik at ginulo mo. Pero nung nag-comment ako sa post mo at sa messenger mo, sinabihan mo pa ako ng, is this a threat? Hindi mo pa din ito tinanggal hanggang kinabukasan ng gabi. Oo, nag-public apology ka kunwari. Later on pero sarcastic at hindi sincere. At wala ni katiting na pagsisisi. At proud ka pa sa ginawa mo. At ginagawa niyo pa akong katatawanan ng mga followers mo. At ngayon ikaw na ang biktima. At ako na ang masama. Inulit din ng aktor na hindi niya ugali ang mambastos o magpakita ng hindi magandang ugali sa publiko. Siya ay isang tahimik na tao at hindi kailanman nasangkot sa kahit na anong klaseng gulo sa kanyang buhay. Wala rin siyang kaaway o nakakaaway at mapayapa siyang nagtatrabaho bilang isang aktor. Ang pangalan na iningatan niya sa matagal na panahon ang naging puhunan niya para magkaroon ng papel sa mga serye at pelikula na maipagmamalaki niya. Ang vlogger o Facebook page na Elyad ay mayroong mahigit 21,000 followers. Ang mga upload niya ay pagpo-post ng copy-pasta, batay sa isang meme na umiikot sa internet, na maraming beses ng kinopya gamit ang iba't ibang pangalan ng tao at lugar. Ang terminong copy-pasta ay tumutukoy sa block of text na kinopya at pinaste sa internet at social media. Ang copy-pasta ay naglalaman din ng mga kontrobersyal na ideya o mahahabang rants na madalas ipinopost at ang layunin nito ay makapagpatawa at makakuha ng atensyon at reaksyon para sa mga hindi nakakaalam na iyon ay isang meme lamang. Pinaalalahanan naman ni Mon ang iba pang mga vloggers at content creators na mag-ingat sa paggawa nila ng contents at pag-post sa social media, lalo na kung ang taong magiging involved ay hindi nagpahintulot ng kahit na ano para magamit sa content na bubuuin. Naway maging aral sa iyo ito at sa ating lahat na ang paggamit ng pangalan at larawan ng walang pahintulot ay krimen. Na hindi lahat ng jokes ay nakakatawa at hindi lahat ng jokes ay para sa lahat. Dapat sana ang joke ay nakakapagpasaya at hindi nakakasira ng tao. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Don't forget to comment below.